Ang objective ko talaga nun, makapagtapos ng pag-aaral through sex worker. Hindi ako aware sa HIV. Alam ko lang sakit, pero hindi ko alam paano siya nakukuha. Nakapag-practice ako ng mga unprotected sex para lang kumita ng kakapiranggot na pera. Mga nakakatalik ko, siguro 15, 10. Pero sa isang araw, mga nakaka-3 akong customer o 4. 366 sa naitalang mga bagong kaso ng HIV ngayong Agosto ay mga lalaki. 87% ng mga lalaking ito nahawa ng makipagtalik sa kapwa lalaki. Confident ako na 100% sabi ko na wala akong sakit na yung inaakalan kong HIV. Pero nung nalaman ko yung after 3 weeks, yung result for confirmatory, positive yung result. Natakot ako. Ang naisip ko agad, yung si Sarah Jean na lumabas na yung ganon. Natakot ako kasi sabi ko, ang tanong ko, mamamatay na ba ako? May 118 katao na ang namatay dahil sa HIV mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sinabi ko yung condition ko sa pamilya ko. Ngayon, nung nalaman na positibo ako, iniwanan nila ako. Binibigyan ko sila lahat ng support na pangangailangan nila. Pero parang masakit lang sa akin kasi, di ba, parang yung, di ba, lahat ginawa mo siya. Tapos, nagkaroon ka lang ng sakit. Tapos, dapat pamilya yung makakatanggap sa'yo. Kasi mas hindi pa nila matanggap. Yun, instead na maawa sa akin, parang pinandirian pa ako. Sa kasalukuyan, may mahigit 4,000 na people living with HIV na naggagamot gamit ang antiretroviral therapy sa 17 treatment hubs sa buong Pilipinas. Talaga nagkukumplay ako sa paggagamot ko. So, napababa ko siya hanggang below 47 copies. Ngayon, undetectable na ako. Ibig sabihin ng undetectable, hindi nangangahulugan na cure ka na. So, ibig sabihin, nandiyan pa rin, you are positive, but hindi na siya progressive. Parang tinatulog lang yung virus. Yung partner ko hanggang sa ngayon, negative pa rin siya. Siyempre natakot ako kasi baka sakaling naawaan ko din siya. Sabi ko baka mag-turn to positive din siya. Pero buti na lang negative naman siya. Pero niready ko yung sarili ko sa kanya na kung sakaling iwanan niya ako, ready ako. Kasi choice niya yun, di ba? Bigyan ko ng rights. Pero instead na iwanan niya ako, pero mas lalo niya akong minahal. Tempo natin, ikot ako. Negative, and syempre thankful ako kasi kanina medyo talaga I was really nervous. This is actually a life-changing experience kasi noon pa man sinasabi ko na I really want to get out of this kind of lifestyle, and now I think parang second chance na nag-negative yung test. So yun, na-brief ako ng maayos, na orient ako. Parang eye-opener siya eh. Yung mga dapat at hindi ko talaga dapat gawin. Now, I could see how unhealthy it is. I'm really getting out of this kind of lifestyle. Kasabay
Gabay ng pagbibigay ng suporta at pangunawa mula sa pamilya ng people living with HIV, mainam din na mas palawakin pa ang kaalaman tungkol dito na siyang mabisang armas para maiwasan ang isa sa kinatatakutang sakit ngayon. Magandang gabi, ako po si Cheryl Cosim at ito ang kwento sa likod ng mga numero.